Hinintay kong makauwi si Kuya Carl para mabisita ko ang kanyang lola. Ngunit bago pala siya lumabas ng paaralan, ay kailangan muna niyang tapusin ang lahat ng linisin sa school para malinis na ang dadatnan ng mga estudyante kinabukasan. At heto pa, sa sementeryo pala sila nakatira, isang kwentong tunay na kapupulutan ng inspirasyon at sana'y magtagumpay si Kuya Carl sa kanyang pinapangarap sa buhay. Ating panoorin ang pagpapatuloy ng kwento ng buhay. Ako po yung nagbabayad po ng bills namin, tsaka nag-grocery po. Nagbabayad ng Ng bills po namin. bills, Opo. tsaka yung mga groceries. Opo, na babudget ko. Para mas maayos po yung budget po sa buong linggo. 2 linggo po. Quincenas. Ang galing ng bata na to. Nakaka-proud lang. Hindi, inaano ko. Nakakaramdam ka ba minsan ng naiya ka? Kasi estudyante ka dito tapos janitor ka, nakikita ka nila naglilinis. Gaya na, naglilinis ka ng CR, ng inodoro. Ay, yung inodoro nga. Opo. Tapos, ano? Hindi naman po siya mawawala eh. Sa una. Nakakaramdam ka din Sa una po, sa una. sa una. Pero nakilala na po nila ako na estudyante rin naman po ako. Then nawala na po yun. Opo. Tsaka ano naman po eh, pinapakita ko naman po sa na hindi lang po ako janitor. Bali may mga bagay rin po ako na kayang gawin na kaya rin po nilang gawin. Yun nga po, kahit pa ano po, isa po ko yung sa marataas po sa mga exam po palagi. Then, sabi nga nung babae kanina, napakagaling yan, sabi niya ganyan. Kaya ano lang, natutuwa ako sa mga gaya mo. Lumalaban. Hanggang kailan ka lalaban sa pangarap mo? Hanggang sa kaya ko lumaban at pipilitin ko pong lumaban hanggat huminga po ako. Yun lang po yung pagpapasalamat ko rin po sa Diyos na gagamitin ko lahat ng mga kamay, paa, lahat ng binigay niyo po sa pangatan ko. At pati yung ganito po na matibay na pag-iisip. Gagamitin ko po lahat hanggang sa dulo po ng buhay ko para i-honor po yung lahat po ng mga bagay na binigay niyo po sa akin. Nakakatuwa yung bata, Pedro. Opo. Kung may share ka na aral sa mga kabataan, lalo na ngayon, kuya, alam mo yung mga kabataan ngayon, halos nakakatalugan na lang ang cellphone. Nakaganon na nga lang. Ikaw ba ganun ka rin ba? Bago ka magbigay ng ano? Ay, hindi po. Paano ka gumamit ng cellphone? Gumagamit rin ng phone pero may schedule po ko na kailangan ko mag-pray ng gantong oras. Hindi po pwedeng matulog na hindi po nakapag-pray. Kasi kinabukasan po, pag di po nag-pray yung gabi, tapos kinabukasan, parang wala po ako sa focus. Tsaka madali rin po ako tamaan ng mga negative na emotion. Pag di po nakapagdasal po talaga. Kaya kailangan po magdasal every night, mga 9, bago matulog o bago ulit gamit ulit ng smartphone. Alam ko kung bakit ka madaling tamaan ng mga yung sagad kagad. Sagad hanggang Pasagad talaga siya. tumatagos sa buto pa. Hindi lang sa puso, pati sa buto natin kahit matigas. Kasi nga, yung pinagdaanan mo kay mama at papa mo. 1-year-old ka pa lang, sabi mo, wala na. Wala na. So ngayon parang naghahanap ka ng ng isang family, nanay at tatay, di ba? Hindi po mawawalan, pero hindi ko na po pinipilit na hanapin. Kasi meron nga po mga bagay na kailangan, nakita ko sa harapan ko na yun yung kailangan kong pagtuunan ng pansin. Opo. Pero siguro napagod yung puso mo sa kakahintay na may mama at papa ka na dapat kang sandalan, parang gano'n. Opo, napagod na rin po siguro. O nasanay. Nasanay ka Nasanay na lang. Kung meron kang aral na pwede mong ma-share sa mga kabataan, ano yun po yun? Yun nga po. But individual naman po, kahit hindi naman po yung hindi estudyante, nagkakaroon mo ng problema eh. Iba-iba po yung problema eh. Kung may mga tao ka makapagsabihin ng problema, mabuti nang sabihin mo sila kasi pag kinimkim mo yung problema mo, baka sa pagkikimkim mo, baka ikaw na lang din na sumabog. O di kaya, baka nga, parang paramdam mo walang nakakita sa'yo, nakakatindi sa'yo, baka sumuko ka lang din sa buhay. Ano nga po. Pero, tsaka isa rin po sa mga iniisip ko po, kaysa po na, yun nga po, sumuko na lang
po tayo sa buhay, mas maganda po na magpakasaya na lang po tayo kasi sumuko sa buhay dahil nga po i-consider natin yung iba na ibang mga tao. Na po, maging masaya po tayo sa buhay natin para sa sarili natin. Nga po. Kanina sabi mo hindi ka makapagbigay ng mensahe sa mama at papa mo. Paano mo ma-describe ba? Gusto kong maramdaman yung ano mo. Ano yung laman ng puso mo? Bakit di mo ma-describe? O bakit di mo masabi yung gusto mo sabihin kay mama at papa mo? Sa tatay ko po talaga, nga po, wala pa kaming connection. Kaya hindi ko po alam kung ano yung maibigay na mensahe ko po sa kanya. Yun nga po, ayaw na mo sabihin na nga po, mag-ingat ka palagi, mga ganun. Nga po, bilang isang decente na lang po na tao. Nga po, inaano ko na lang po na mag-ingat po siya sa palagi. Nga po. Pero ano ka ba? Parang nag-look forward ka ba na magkakasama kayo balang araw? Hindi na po. Siguro yung nilook forward ko po na na nga po, magkaroon po ng pamilya. Sa future na lang po na magkakaroon po ng family. Sa kanila lang po siguro. Bali, yung mga hindi po nila ginawa na para sa akin. Yun lang po yung ibubuhos ko po sa maging future na family ko po. Yung ako mismo yung haligi ng tahanan. Yung kanta pala, sabi mo kanina magaling ka magkanta. Baka pwede namin marinig. Yung pinakasanay po ako singatan, yung kumakanta po ni Michael Bublé po. Sige, tignan natin. Yan po. Tignan po yung mga lyrics, baka magkamali po ako. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Grabe, galing mo, kuya. Gusto niyo po yan, yung dulo lang. Galing mo. Kaya po eh. Siguro ito rin po yung mga bagay na gusto kong gawin. Yung pagkanta rin po. Nakakatuwa itong bata ka. Siguro yung mga bagay po na mga nagustuhan ko rin po, siguro isang way ko rin po yung para makasurvive sa araw-araw. Yung kailangan po, yung lahat na skills na nagpa-present sa harapan ko, kahit paano kailangan ko at gusto ko rin pong matutunan. Yun po. So ngayon, kanino mo inaalay yung buhay mo? Sa mga tao na nagmamahal po sa akin. Kanino? Particularly? Sa mga kapatid ko po. Kahit paano naman po sa mga kapatid ko po ay close naman po kami. Kapatid ko po tsaka yung mga tao na umaalalay po sa akin. Sa rin po yung lola ko po doon siyempre po. Napakalaking lang ng buhay mo. Napakalaking parte ng buhay mo si lola mo. Thank you. Thank you po. Sa pag-budget, kuya, sa kinikita mo, paano mo binabudget? Magkano ba? Pwede mo alaman? Magkano kinikita mo dyan? 4,000 po kada 4,000? Kada quincenas po. Bali 8,000? Apo. Okay. Paano mo binabudget yung kinikita mo? Ayun nga po, nasa 1.5 po yung sa may groceries po. Thank you po. Tingin po yun. Wow! Sarap naman. 1.5 po sa groceries, tapos 350 po yung sa kuryente tubig. Tapos pa unti-unti, ni-repair ko po yung bahay. Po. Malayo ba kayo rito? Malapit lang po. Anong oras yung uwi mo? 5 po. Okay. 5 pa. Nga. Gusto ko kasi makita si Lola din eh. Ikaw lang talaga doon at Lola mo? Opo.
Okay. Ilan taon na kayo doon, kuya, sa tinitira niyo? Kasi, bali po kasi yung talagang lolo ko po, yung gano'ng katagal na po sila. Siguro, since 1995 po, nandun na po sila. Katekra. Kung gusto niyo pong matry yung napakasarap na kare-kare ng ng Sario and Nenas, punta lang ko kayo dito sa Sa St. Vivian Plaza. hindi ko pa natikman yung bagoong. Tikman ko muna. Parang kakaiba yung lasa ng Ruela. Kakaiba na masarap. Ilan taong ka na nga kayo? 24 po. 24. Nga po. Kailan ka matatapos? This May po. Okay. Pinatapos mo yung sarili mo, no? Opo. Galing mo talaga. Pero sa totoo lang, nandiyan palagi ang opportunity. Tumadaan lang palagi. Maliban na lang kung di ka mabangon sa kama mo, tsaka harapin yung hirap ng buhay. Tama. Tsaka, hindi ka naman po magugutom hanggat gumagalaw ka, trabaho ka. Hindi ka magugutom. Pagka napanood mo yung mga vlog namin, sinasabi ko yun, hindi ka naman talaga magugutom basta may masipag ka. Tsaka isa rin po sa dahilan kung ba't hindi po ako sumusuko. Ayoko po sing harapin yung mga ninuno ko pag sa langit. Harapin yung mga ninuno ko na wala man lang akong bagay na maiiwan sa mundo, na maalala ko. Yung parang legacy po ba? Kaya, as much as possible, hindi po talaga ako suko na wala pong masabi sa kanila na parang proud ako na sabihin sa kanila once na mamit ko na po yung mga ninuno ko. Sabihin ko, nagawa ko yung ganito. Bago mamatay, nagawa ko ganyan. Parang, yun po, isang bagay na nakaka-proud. Once na maharap ko po sila. Kaso nalulungkot nga lang ako yung kay Mama at Papa mo. Wala naman pa magagawa ko na kung malulugmok ka po sa kalungkutan Kaya mas mainam lang po na igalaw mo na lang. Tama. Itatapon pa siya doon. All around ka pala? Opo. Pag uwi mo, kailangan mo pang itapon yung mga basura. Ano mo yung mga pati yung, siyempre yung mga CR din. Lilinisin mo ulit. Opo. Lahat? Opo. Pasigurado ko na malinis po, kanabukasan. Grabe ka. Kyle. Kailangan po talaga na maging masipag po. Kasi sa lahat naman po ng bagay. Kailangan po talaga. Para sa kinabukasan mo no? Opo. Tsaka sa pagtanaw na rin po ng utang na loob sa nagpapare po sa akin, si JPI. JPI. Opo, yun na rin po yung parang tanong ko na rin po ng utang na loob po. Kumusta tong araw mo, Kuya Kyle? Ayun, nakakatawa po kasi naging productive po siya talaga. Opo. Okay. May napagalaman ako, Kuya Kyle Opo. Balita ko, mayaman yung papa mo. Sana nga po Sana. Ano ba yung totoo? Hindi. Hindi po. Napag-alaman ko nga rin po na hirap nga po sa pamilya po niya po ngayon. Yun ang pag-alaman ko po. Pero yung ako po mismo ay nakamusta, wala naman. Gaano katahimik dito sa lugar niyo, Kuya Kyle? Actually po yung mismong lupa po namin nasa gitna po ng 3 sementeryo. Ay! Ganun?
Pero lupa, bago po mag-isang Lupa niyo siya? Lupa na namin po siya. Okay. Opo. Malaga, meron kayong lupa. Opo. Hindi na po talaga kami. Sabihin mo, pagkakakanang kaliwa ako, no? Opo. Opo, dito po. Yan po yung lolo ko po. Yung mga nakatayo po yan. Yan po sa may tricycle po. Sa gitna po niyan, may mga bahay po. Yan po. Bali, ang una pong tumira po talaga po dito, yung lolo ko po, yung pamilya po ng lolo ko. Bali nga po, parang inakay na po yung mga kapatid niya para dyan na rin po tumira. Tuloy po tayo. Yan, kaya nandyan na po pati yung mga kapatid po ng lolo ko. Dito po tayo sa tabi, kuya. Ay. Hello, Doggy. Huwag mo pagatin. Pinapabot po dito. Dito po tayo. Saan? Dito po, pag ganun. Dito po nakatira yung tito ko. Dito po yung tito ko po. Nakatira. Ito po yung bahay po ng lola at lola ko po sa tuhod. Ay, Diyos ko po. Matagal na po wala yung lola at lolo ko po sa tuhod po. Nay. Sila, kuya. Sa ano. Ay, hello po. Kumusta po? Magandang hapon po. Ano po dito? Ay, okay lang po, Nay. Hello. Pangalan niyo, Nay? Enelita Nerviosa. Sino po to lahat, Lola? Ito po kasi, kapatid ng mama niya. Anak po kasi ng mister ko sa una. Tapos ito na may 4 kong anak. Ngayon, patay na yung isa ng, September 28. Wait lang, Lola. Ito po anak niyo sa una. Anak po ng mister ko sa una, sa kay mama nito. Mm. Dalawa. Anak sa una ng mister ko. Tapos, nung makasal ako sa Ibig ko sabihin, yun. Sige po, paliwanag niyo na po. Nung makasal ako sa lolo nito, may anak ng 2 sa una, yung kalibin niya. Tapos, ito naman naging anak namin. 4, puro lalaki. Tapos, ito namatay na nung September 28. Yan na lang 3 natitira. Yun yung tatay ng 2 batang lumabas. Yun. Opo. Ngayon, ito na iwan sa akin kasi... Bakit to? Bakit to na iwan sa inyo si Kyle, Lola? Nagkapamilya pong bago yung nanay niya. Tapos, kumbaga, iniwan dito to sa akin. Sabi po ni Kyle, 1-year-old po siya na. Tapos nung mag-grade 1, sa akin na rin din pinaubaya nung parang ina. dito na din po ako lumaki talaga. Simula nung pinagbuntis siya ng mama niya dito na. Tapos nung nagkapamilyang bago, nung lumakalaki, dinala ulit dito sa akin. Yeah. Kumusta po nga po to? Kasi balita ako, may mga nakausap po ako doon. Yun nga, sobrang sipag sa pag-aaral, pati yung kanya pong trabaho po doon. Ano pong masasabi niyo dito sa hapon niyo? Kaya siguro, nagsikap na siyang gusto ngayon kasi siyempre, lagi ko nga siyang sinasabihan na paano kung matanda na ako, na wala ka pa rin magandang buhay. Sabi ko, kaya nga siguro nagsikap na nga talaga siya dahil siyempre nagkakaisip na rin. Kumusta ho ba siya nung hindi pa siya ganun ka-mature? Hindi naman siya, wala siyang bisyo. Ayun naman ang pinagano ko sa kanya, wala siyang bisyo. Wala siyang bisyo katulad ng ibang mga bata, nagala, tapos nagiinom-inom na, nagyoyose, kung ano-ano nang nadadaanan. Ito talaga, still lang sa bahay kapag Nakakatuwa lang itong apo niyo no? Kahit na, sabi ko ba, minsan ba naiya ka pagka yung
Yung sabi, estudyante ka dyan, tapos nakikita ka naglilinis-linis ng floor, tapos CR. Ganun talaga kasi walang maisahan katulad sa akin. Matanda na rin naman ako, wala na akong trabaho, senior na ako. Saka wala naman din akong natapos. Eh, siyempre ganun. Kumusta ba yung mama at papa niya? Sa tingin niyo, bakit po sila nag-away, naghiwalay? I mean, hindi ko naman po pala alam ba't nag-away yung sinabi ko. Sa tingin niyo, ba't Noon po kasi mga bata pa, namama nito, nung itong, ipinagbuntis, 16 years old lang, pinag-aaral namin, ng high school. Yung papa din, puro sila minor de edad. Kumbaga, di pa nila focus yung pero, siyempre siguro, na in love, kahit anong awat namin, anong saway namin, talagang tumatakas dahil ganon. Tapos nung pinagbuntis, wala na kayong magawa. Anong gagawin? Alangan naman itapon namin to o ipalaglag namin. Kumbaga, na namin ng lolo niya. Nung nabubuhay pa. Ay, yun nga, nagkasakit din ng lolo niya, 5 taon, 5 buwan, tapos namatay na. Parang sa akin na naiwan yung... Hindi ko na rin kinakaya kasi marami rin. May 4 pa akong anak na sinusuportahan. Kaya ang trabaho ko po naman kung ano-ano nalang pinapasok ko sa kantin, mag-alaga ng bata, magyaya ng bata, nung malakas pa ako. Dito pala kayo nakatira? Opo. Hindi po ba kayo natatakot dito? Hindi naman po. Sanay Sanay na. na po. Tagal na po kami dito. Pagkagabi. Sanay na po kahit madilim. Kaysa wala naman po kaming matirahan. Okay na po to. Kasi mangupahan pa kami. Ayun nga lang, ilaw, tubig, pagkain po, problemahin mo pa, yung bayad pa kayo ng bahay.